Isang malakas na kalabog ang pumunit sa perpektong gabi. Natigil ang marahang tunog ng violin. Ang masayang tawanan ng mga bisita ay napalitan ng sabay-sabay na paghinga ng pagkagulat. Para kay Lika Alcaraz, CFE ng Alcaraz Group of Companies, ang tunog na iyon ay hindi lang tunog ng isang katawang bumagsak sa sahig na marmol. Iyon ang tunog ng pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Nakatayo siya sa entablado, ilang saglit lang ang nakalipas, hawak ang mikropono, nangingibabaw sa lahat. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat, may kapangyarihan. Ito ang gabi niya. Ang gabi ng tagumpay ng Alcaraz Group. Ngunit ngayon, lahat ng mata ay wala na sa kanya. Nakatuon ang mga ito sa isang figura sa sahig, sa tabi ng buffet table. Elena! Ang sigaw ay hindi nagmula sa kanya, pero naramdaman niya ang salitang iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa aircon ng Grand Ballroom. Si Tita Elena. Ang kanyang pangalawang ina, ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo, ang nag-iisang taong nakakita sa kanya sa pinakamahina niyang sandali. Nakahandusay ito ngayon, ang mukha ay kasing putla ng mantel sa mesa. Bumaba si Lika sa entablado, ang kanyang mamahaling takong ay tumataginting sa katahimikan. Ang isip niya ay naghahalo-halo. Isang bahagi nito ay sumisigaw sa takot para sa babaeng itinuring niyang ina. Ang isa pang bahagi, ang sihi sa kanya, ay mabilis na kinakalkula ang pinsala. Mga kamera, mga miyembro ng media, mga board members. Isang eskandalo, isang kahinaan. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya, ang boses ay matigas at puno ng otoridad, isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag niyo siyang palibutan. Bigyan niyo siya ng hangin. Pero walang nakikinig. Ang mga tao ay nagkakagulo, nagbubulungan, naglalabas ng kanilang mga cellphone. Pakiramdam ni Lika ay nawawalan siya ng hininga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya alam ang gagawin. At doon, mula sa gitna ng mga nagkakagulong bisita, isang lalaki ang lumitaw. Hindi siya naglalakad, bagkus ay gumagalaw na may tiyak na layunin. Simple lang ang suot niya, isang barong na hindi kasing mahal ng suot ng ibang mga bisita, pero malinis at maayos. Dumiretso ito kay Elena, lumuhod at hinawakan ang pulso nito. May nurse o doktor ba rito? Tanong ng lalaki, ang boses ay kalmado ngunit malakas, sapat na para marinig ng lahat. Nang walang sumagot, tumingin ito sa isang waiter. Sir, tumawag po kayo sa 911. Sabihin niyo, posibleng cardiac arrest. Pagkatapos ay bumaling ito sa isang babaeng malapit. Ma'am, kailangan ko po ng tubig. Agad-agad. Ang bawat utos niya ay malinaw at direkta. Ang mga taong kanina ay nagkakagulo ay biglang sumunod na para bang siya ang tunay na may kapangyarihan sa silid na iyon. Lumapit si Lika, ang inis ay nagsisimulang pumalit sa kanyang takot. Excuse me, sabi niya, sinubukang ipasok ang sarili sa eksena. Ako ang bahala sa kanya. Ano ba ang ginagawa mo? Ang lalaki ay hindi man lang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Elena, ang kanyang mga daliri ay marahang sinusuri ang liig nito. Ma'am, kailangan po natin siyang bigyan ng espasyo, sabi nito, ang tono ay hindi bastos, ngunit hindi rin nagbibigay puwang para sa anumang argumento. Para kay Lika, nasanay na lahat ay yumuyuko sa kanyang harapan, ang pagbaliwala ng lalaki ay isang sampal. Hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko, ako ang bahala. Kilala ko siya. Sa wakas, itinaas ng lalaki ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay madilim at seryoso. Walang bakas ng paghanga o takot na karaniwang nakikita ni Lika sa mga mata ng mga taong kaharap niya. Ang nakita niya ay pagkainis. At ano po ang gagawin ninyo, ma'am? Tanong nito, ang boses ay may bahid ng pambabara. Papaypayan siya gamit ang pera ninyo. Ang kailangan niya ngayon ay first aid, hindi isang si. Napatanga si Lika. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, pero walang salitang lumabas. Walang sinuman, kahit kailan, ang nangahas na kausapin siya ng ganoon. Sa harap ng lahat, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang halo ng galit at matinding hiya. Hindi na niya pinansin pa si Lika. Muli itong yumuko at nagsimulang iangat ang baba ni Elena, tinitiyak na maluwag ang daanan ng hangin nito. Sa mga sandaling iyon, dumating ang mga medik.
Kinuha nila ang sitwasyon, pero malinaw na ang mabilis na pag-iisip at pagkilos ng estranghero ang posibleng nagligtas sa buhay ni Elena. Habang isinasakay si Elena sa stretcher, napansin ni Lika na ang lalaki ay tahimik na tumayo at umatras, nawawala na naman sa karamihan na parabang isa lang siyang anino. Ngunit para kay Lika, ang mukha nito, ang seryosong mga mata, ang matigas na panga, ang walang pakundangang tapang, ay nakatatak na sa kanyang isipan. Sino siya para hamunin siya ng ganoon? Sa malamig at puting pasilyo ng ospital, pabalik-balik ang lakad ni Lika. Ang bawat taginting ng kanyang takong sa sahig ay sumasalamin sa kabog ng kanyang dibdib. Ang kapangyarihan at kontrol na hawak niya sa kanyang corporate world ay walang silbi rito. Dito, siya ay isa lamang nag-aalalang kamag-anak, naghihintay ng balita. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging paraan na alam niya para makontrol ang sitwasyon. "I want the best suite in this hospital for Elena Jimenez," utos niya sa kanyang assistant sa kabilang linya. "Don't care about the price. At kuhanin niyo ang pinakamagaling na cardiologist sa buong bansa. Paliparin niyo siya rito kung kinakailangan." "Yes, Ma'am Lika. Aasikasuhin ko po agad." Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang lalaki mula sa party. Nakasandal ito sa pader, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang barong niya ay bahagyang gusot na ngayon, ngunit ang tindig niya ay nananatiling matatag. Hindi niya ito pinansin. Ngunit ang lalaki ang lumapit sa kanya. "Hindi po mamahaling kwarto o sikat na doktor ang magliligtas sa kanya ngayon," sabi ng lalaki, ang boses ay mahinahon pero may talim. Ang puso niya ang sumuko. Kailangan niya ng tamang pangangalaga at pahinga, hindi ng karangyaan. Hinarap siya ni Lika, ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay handa ng sumabog. "At sino ka para sabihin sa akin kung ano ang kailangan niya? Isa ka bang doktor?" Umiling ang lalaki. "Hindi po. Isa akong nurse." "Isang nurse?" Ang kayabangan ng lalaking ito. "Kung ganoon, gawin mo ang trabaho mo at hayaan mo ako sa trabaho ko. Ang trabaho ko ay siguraduhin na nakukuha niya ang pinakamahusay sa lahat." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Ang pinakamahusay, ma'am, ay hindi laging katumbas ng pinakamahal. Minsan, ito ay nasa tamang pag-aalaga at atensyon. Mga bagay na hindi nabibili ng pera. Muli, natamimi si Lika. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya, dahil sa isang sulok ng kanyang isip, alam niyang tama ito. Ngunit ang kanyang pride, ang kanyang pagiging isang alkaraz, ay hindi hahayaang magpatalo. "Wala kang alam tungkol sa akin," mariin niyang sabi. Marahil nga po, sagot ng lalaki, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lika ang isang pahiwatig ng pagod sa mga mata nito. "Pero alam ko ang tungkol sa mga pasyente. At ang pasyente sa loob ng emergency room ay hindi lang isang pangalan sa listahan ng mga asset ng kumpanya niyo. Tao siya." Bago pa man makasagot si Lika, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. "Miss Alcaraz?" "Ako nga po, Doc. Kumusta po si Tita Elena?" "Stable na po ang kondisyon niya," sabi ng doktor na nagdulot ng malaking ginhawa kay Lika. "We managed to stabilize her. Pero kailangan niya ng masusing obserbasyon sa susunod na 48 hours. She's a fighter." Malaking tulong din ang agarang first aid na natanggap niya. Kung sino man ang gumawa noon, malamang na iyon ang nagligtas sa buhay niya. Napatingin si Lika sa direksyon ng nurse, pero wala na ito roon. "Naglaho na naman." "Gagawin po namin ang lahat, Doc," sabi ni Lika. Umiti ang doktor. "Huwag po kayong mag-alala. To ensure she gets the best round-the-clock care, in-assign na namin ang pinakamahusay at pinakamaaasahan naming private nurse para sa kanya." Nakahinga ng maluwag si Lika. "Salamat po, Doc. That's a relief." "Walang anuman. In fact, heto na pala siya." Bumukas ang pinto sa kanilang likuran. Isang lalaking naka-unipormeng puti ng nurse ang lumabas, hawak ang isang clipboard. Itinaas nito ang kanyang ulo, at ang mga mata nila ni Lika ay muling nagtagpo. Iyon ang lalaking bastos. Ang mayabang na nurse. Ang estrangherong nagligtas sa buhay ni Elena, at kasabay nito ay nagbigay sa kanya ng pinakamatinding kahihiyan sa buong buhay niya. Nakatayo ito sa kanyang harapan, ang pangalan na nakaburda sa kanyang uniforme ay tila ng aasar,
Ramon Bonifacio. Good evening, ma'am, bati ni Ramon, ang boses ay purong propesyonal, ngunit ang mga mata nito ay may bahagyang kislap ng panunukso. Ako po ang na-assign na mag-alaga kay Imres Jimenez. Simula ngayon, ako po ang makakasama ninyo. Naramdaman ni Lika na nanlamig ang kanyang buong katawan. Siya, si Lika Alcaraz, ay natrap. Nakakulong sa isang sitwasyon kasama ang nag-iisang tao sa mundo na naglakas loob na ilagay siya sa kanyang lugar. Ang kanyang aruganting anghel. Para kay Ramon Bonifacio, may dalawang uri ng tao sa mundo, ang mga taong nag-aalaga at ang mga taong kailangang alagaan. Simple lang. Walang kulay, walang komplikasyon. Pero ang babaeng nasa harapan niya ngayon, si Lika Alcaraz, ay tila hindi nabibilang sa kahit anong kategorya. Siya ang gulo. Ang komplikasyon. Pumasok si Mon sa pribadong silid ni Elena Jimenez na may dalang bigat sa kanyang mga balikat. Ang silid ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya kasama ang kanyang ina. May sarili itong sofa, isang malaking telebisyon at isang bintanang tanaw ang buong syudad. Para sa mga mayayaman, kahit ang pagkakasakit ay isang luho. Napabuntong hininga na lang siya. Trabaho ito. Isang trabahong kailangan niya para sa mga bayarin sa ospital ng sarili niyang ina. Inaasahan niyang pagpasok niya, ang aruganting sihi ay nakaalis na, marahil ay ipinaubaya na ang lahat sa mga katulong. Ngunit nagkamali siya. Nandoon pa rin si Lika. Nakaupo sa isang silyang katabi ng kama, walang imik. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo na. Ang kanyang mamahaling bestida ay lukot na sa ilang bahagi. Pero ang pinakanakuha ng atensyon ni Mon ay ang kanyang kamay. Mahigpit itong nakahawak sa kamay ni Elena, na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Sa ilalim ng malumanay na ilaw ng lampara sa tabi ng kama, hindi siya ang makapangyarihang si na sumigaw sa kanya kanina. Mukha siyang maliit. At pagod. At takot. Isang bahagi ni Mon ang nakaramdam ng inis. Inis sa sarili niya dahil sa biglaang paglambot ng kanyang puso. Ipinilig niya ang kanyang ulo, isang mabilis na pag-iling para piliting ibalik ang propesyonal na pader na itinayo niya sa pagitan ng sarili at ng mundo. Hindi ito ang oras para sa awa. Tumikim siya para ipaalam ang kanyang presensya. Agad na napalingon si Lika, ang malambot at pagod na ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na palitan ng isang malamig na maskara. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Elena. Tumingin siya kay Mon na para bang isa itong istorbo. Anong kailangan mo? Tanong niya, ang boses ay matigas na naman. Hindi pinansin ni Mon ang tanong. Dumiretso siya sa tabi ng kama, kinuha ang chart, at sinimulang suriin ang mga vital signs na nakakabit sa monitor. Nasa stable na kondisyon si Imres Jimenez, sabi niya, ang tono ay formal at malayo. Ang blood pressure niya ay bumalik na sa normal na level. Kailangan lang natin siyang bantayan ng mabuti. Tumingin siya sa EKG drip, tinitiyak na tama ang daloy nito. Bawat kilos niya ay may kasamang kahusayan, isang paraan para ipakita sa babae na alam niya ang kanyang ginagawa at hindi niya kailangan ang opinyon nito. Mabuti, sagot ni Lika, tumatango na parang isang reynang nasisiyahan sa ulat ng kanyang alagad. Nag-utos na ako na magpadala ng sopas mula sa paborito niyang restaurant. Organic broth, walang preservatives. Iyon ang dapat niyang kainin, hindi ang pagkain dito sa ospital. Napahinto si Mon sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lika, isang pamilyar na inis ang muling kumukulo sa loob niya. Miss Alcaraz, ang pasyente ay nasa ilalim ng low-sodium, low-fat diet na inireseta ng doktor. Hindi siya pwedeng kumain ng kahit ano na lang, gaano man iyan kamahal o ka-organic. Tinaasan siya ng kilay ni Lika. Are you questioning my judgment? Alam ko kung ano ang makakabuti para sa kanya. Ang tinatanong ko po ay kung doktor ka ba, sagot ni Mon, hindi nagpatinag. Dahil kung hindi, mas makakabuting sundin natin ang utos ng tunay na doktor. Ang kalusugan ni Imres Jimenez ang pinag-uusapan natin dito, hindi ang panlasa niya. Isang matalim na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga mata ni Lika ay nag-aapoy sa galit, ngunit sa huli, siya ang unang umiwas ng tingin. Fine, Anya, ang salita ay halos isang pabulong na pagsuko. Gawin mo ang trabaho mo. Iyon po talaga ang plano ko, mahinang sagot ni Mon bago tumalikod para itala ang mga obserbasyon niya sa chart.
Ilang minuto ang lumipas sa bigat ng katahimikan. Kailangan ni Mon na lumabas sandali para i-check ang kanyang cellphone. May isang taong mas kailangan niyang isipin kaysa sa aroganting babaeng ito. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at humanap ng isang tahimik na sulok sa pasilyo. Dinyal niya ang isang pamilyar na numero. "Hello, Nay," sabi niya, ang boses niya ay agad na nagbago, naging malambing, puno ng pag-aalala. "Kumusta po kayo? Uminom na po ba kayo ng gamot?" Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ina. "Okay lang ako, anak. Ikaw ang kumusta? Huwag mo akong alalahanin. May pera ka pa ba?" Isang kirot ang naramdaman ni Mon sa kanyang dibdib. "Naman, Nay. Huwag niyo pong isipin iyon. Malakas ang kita ngayon pagsisinungaling niya. Sapat na sapat po para sa mga gamot niyo at sa mga bayarin sa ospital. Ang mahalaga, magpagaling po kayo, ha?" Hindi alam ni Lika kung bakit siya sumunod. Marahil ay dahil sa bigat ng hangin sa loob ng silid, o marahil ay gusto niya lang makatakas sa presensya ng mayabang na nurse na iyon. Lumabas siya para sana kumuha ng tubig, ngunit natigilan siya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses sa di kalayuan. Nakatayo si Mon sa dulo ng pasilyo, nakatalikod sa kanya. Pero ang boses na naririnig niya ay iba. Wala na ang talim, wala na ang kayabangan. Ang naririnig niya ay ang boses ng isang mapagmahal na anak, puno ng lambing at kasinungalingan para lang pagaanin ang loob ng isang ina. "Opo, Nay. Sige po. Mag-iingat po ako. Mahal kita." Mabilis na umatras si Lika pabalik sa anino, ang puso niya ay biglang tumibok ng kakaiba. Ang lalaking tiningnan niya bilang isang kaaway, isang mababang uring nurse na walang modo, ay maisarili palang pinapasan. Isang bigat na marahil ay kasing bigat, o higit pa, sa dinadala niya. Naramdaman niya ang isang kakatwang hiya. Bumalik siya sa silid bago pa man siya makita ni Mon. Nang pumasok si Mon ilang saglit ang nakalipas, hindi na siya tiningnan ni Lika. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lang ulit sa natutulog na si Elena. Ang katahimikan ay muling nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina, ang pinsan ni Lika, na may dalang malaking basket ng mga prutas at isang ngiting kasing lapad ng kanyang ambisyon. "Lika, this dear cousin," sabi ni Katrina sa isang boses na sobrang tamis, halos maging artipisyal. "Nabalitaan ko ang nangyari. Oh, my God, I was so worried. Kumusta na si Tita Elena?" Tumayo si Lika para salubungin siya, pilit na ngumingiti. "She's stable now, Katrina. The doctor said she needs to rest." Ang mga mata ni Katrina ay mabilis na lumibot sa silid bago napako kay Mon, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Tinaasan niya ito ng kilay, isang tingin ng pagtatasa mula ulo hanggang paa. "At sino naman ito?" "Siya si King Bonifacio," sagot ni Lika, ang boses ay walang emosyon. "Ang private nurse na in-assign sa kanya." "Oh," sabi ni Katrina, ang salita ay puno ng paghamak. Lumapit siya kay Lika at bumulong, ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Mon. "Pinsan, sigurado ka ba rito? He looks ordinary. You know Tita Elena deserves the best, pwede naman tayong kumuha ng mas may experience, yung galing sa ibang bansa." Naramdaman ni Mon na nag-init ang kanyang mga tainga. Pinanatili niyang diretso ang kanyang tingin, nakapokus sa medical chart na hawak niya, na para bang hindi niya narinig ang bawat salita. Ito ang mundo nila. Isang mundo kung saan ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa presyo at pinanggalingan. Ngunit nagulat siya sa naging sagot ni Lika. "He's fine, Katrina," mariing sabi ni Lika, isang pahiwatig ng depensa sa kanyang tono. Sinabi ng doktor na siya ang pinakamahusay dito. At isa pa, siya ang nagbigay ng first aid kay Tita Elena kanina. "We owe him." Nakita ni Mon ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Katrina. Malinaw na hindi niya inaasahan na ipagtatanggol ni Lika ang isang hamak na nurse. Mabilis na umiti si Katrina para itago ang kanyang inis. "Oh, really? Well, that's good to hear," sabi niya, sabay lapit sa kama. "Kawawang Tita Elena. You know, Lika, you shouldn't push yourself too hard. Ang stress sa pagpapatakbo ng kumpanya, baka ikaw naman ang sunod. You look so tired. Umuwi ka na kaya muna at magpahinga? Ako na ang bahala rito." May kirot na tumama sa puso ni Lika. Alam niya ang laro ni Katrina.
Ang pagpapakita ng peking pag-aalala para lang palabasin na si Lika ay pabaya. I'm fine, sagot ni Lika, umupo pabalik sa silya. I'm not leaving her side. Nagkibit balikat si Katrina. Okay, if you say so basta andito lang ako para sa'yo. Pagkasabi niyon, kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at hinalikan si Lika sa pisngi bago lumabas. Nang magsara ang pinto, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Lika. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang tindig ng isang makapangyarihang sihi ay biglang naglaho at ang natira ay isang babaeng pagod na pagod. Pinanood siya ni Mon mula sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng inis na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, awa. Nakita niya ang bigat na pasa nito, ang kumpanya, ang maisakit na tagapayo, ang isang mapagpanggap na pinsan. Lumipas ang ilang oras. Gabi na. Ang mga ilaw sa labas ng bintana ay kumikinang na parang mga alitaptap. Si Mon ay abala sa tahimik niyang mga gawain, pag-check ng gi, pag-aayos ng kumot ni Elena, pagtatala sa chart. Si Lika naman ay nanatili sa kanyang upuan, hindi gumagalaw na para bang isang estatwa. Hanggang sa hindi na niya nakayanan. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang ulo, ang kanyang paghinga ay lumalim. Nakatulog siya sa kanyang upuan, ang mukha ay puno ng bakas ng pag-aalala, kahit sa kanyang paghimbing. Napahinto si Mon. Tinitigan niya si Lika. Sa pagkakataong ito, wala nang maskara, wala nang pride. Isang babaeng pagod at nag-iisa lang ang nakikita niya. Naisip niya ang sarili niyang ina, kung gaano ito nag-aalala para sa kanya. Naisip niya ang lahat ng pasyente na inalagaan niya, at ang mga pamilyang nagbabantay sa kanila, lahat sila ay pinag-iisa ng iisang damdamin, ang takot na mawalan. Tumingin siya sa suot niyang puting jacket. Nag-alinlangan siya sandali. Sino ba siya para pakialaman ito? Ngunit may isang bagay sa loob niya na hindi mapakali. Isang bagay na nagsasabing kahit ang mga reyna ay nilalamig din. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang jacket. Lumapit siya kay Lika ng walang ingay. Maingat, na para bang naglalagay ng kumot sa isang sanggol, ipinatong niya ang jacket sa mga balikat nito. Ang tela ay dumampi sa kanyang balat, at bahagya siyang gumalaw sa kanyang pagtulog, sumiksik sa init na dulot nito. Napatitig si Mon sa mukha ni Lika. Ang mahahabang pilik mata nito na nakapahinga sa kanyang pisngi, ang bahagyang pagbuka ng kanyang mga labi. Sa ilalim ng puting ilaw ng ospital, sa gitna ng katahimikan ng gabi, hindi niya nakita ang isang aroganteng si. Ang nakita niya ay isang babae. Isang magandang babae. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang sikmura. Mabilis siyang umatras, na para bang napaso. Anong ginagawa niya? Napailing siya sa sarili, ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Bakit niya ito ginawa? At bakit, sa lahat ng bagay, hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa pagtitig dito? Nagising si Lika Alcaraz sa isang kakatuwang pakiramdam ng init. Hindi ito ang nakakapasong init ng kahihiyan o ang nagielong lamig ng takot na naramdaman niya sa nakalipas na mga oras. Ito ay isang komportableng init, isang bagay na tila yumayakap sa kanyang mga balikat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisam ng silid ospital, at pagkatapos, ang malumanay na tunog ng paghinga ni Tita Elena. Buhay siya. Ligtas siya. Napabuntong hininga si Lika, isang buntong hiningang puno ng pasasalamat. Doon niya lang napansin ang bigat sa kanyang balikat. Isang puting jacket. Hindi ito sa kanya. Ang tela ay medyo magaspang, hindi tulad ng mga cashmere at seda na sanay siya. Mayroon itong bahagyang amoy ng sabong panlaba at ospital. Tumingin siya sa paligid. Nakatayo sa tapat ng bintana si Ramon Bonifacio, nakatingin sa labas sa sumisikat na araw. Nakasuot na lang siya ng puting V-neck shirt sa ilalim ng kanyang uniforme. Siya. Ang jacket ay galing sa kanya. Isang komplikadong emosyon ang umikot sa dibdib ni Lika. Inis, dahil sa pagpapakita nito ng awa na hindi naman niya hinihingi. At hiya, dahil sa kabila ng lahat ng pinagsasabi niya, ginawan pa rin siya nito ng kabutihan. Mabilis niyang inalis ang jacket, itinupi ito ng maayos, at ipinatong sa bakanting upuan, na para bang isa itong ebidensya ng isang krimen na gusto niyang itago. Gising ka na pala.
Narinig niya ang boses ni Ramon, hindi lumingon. Sinabi ng doktor na maaari nang ilipat si Tita Elena sa regular na silid mamaya, pagpapatuloy nito. Maganda ang naging responde niya sa gamot. Mabuti, sagot ni Lika, ang boses ay mahina. Tumayo siya at inayos ang kanyang sarili, pilit na ibinabalik ang postura ng isang si. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa lang siyang gusgusing bata na nahuli sa akto. M.F. Bonifacio, nagsimula siya, nakatalikod pa rin. Salamat. Hindi niya alam kung para saan ang pasasalamat na iyon. Para ba sa jacket? O para sa pagliligtas kay Tita Elena? O marahil, para sa hindi pag-iwan sa kanila kagabi? Trabaho ko lang yon, ma'am, sagot ni Ramon. Ang tono nito ay formal pa rin, ngunit parang may nawala ang talim, ang panghusga. Humarap si Lika. Kahit na. Iyong gusto kitang ilibre ng kape. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig bago pa man niya ito mapigilan. Nagulat siya sa sarili niyang alok. Siya, si Lika Alcaraz, nagyaya sa isang nurse. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Ramon, ngunit mabilis itong nawala. Hindi na po kailangan, ma'am. Hindi. I insist, sabi niya, mas mariin ngayon na para bang kailangan niyang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Bilang pasasalamat. At para na rin makabawi ako sa inasal ko kagabi. Ang huling mga salita ay halos isang bulong. Nag-alinlangan si Ramon saglit, pagkatapos ay tumango. Sige po. Pero sa isang kondisyon. Tinaasan siya ng kilay ni Lika. Ano iyon? Sa paborito kong karinderya. Malapit lang dito. Mas masarap ang kape doon kaysa sa kahit anong mamahaling coffee shop. Ang paboritong karinderya ni Ramon ay isang maliit na pwesto sa kanto. May mga monoblock na upuan at isang amoy ng piniritong bawang at bagong saing na kanin. Para kay Lika, nasanay sa mga restaurant na may valet parking at reservation, para siyang pumasok sa ibang mundo. Umupo sila sa isang mesang plastik, magkaharap. Ang ingay ng mga tricycle at jeepney sa labas ay ang kanilang background music. Inilapag ng isang matandang ale ang 2 tasang itim na kape sa kanilang harapan. Salamat, Aling Nena, sabi ni Ramon, umingiti. Walang anuman, Mon. Girlfriend mo ba, anak? Ang ganda naman, tukso ng ale, na ikinapula ng mukha ni Lika. Ah, hindi po. Kasama ko po sa trabaho, mabilis na sagot ni Ramon na bahagyang umiwas ng tingin. Nang makaalis na ang ale, isang awkward na katahimikan ang namayani. Humigop si Lika ng kape. Nagulat siya. Mainit, matapang, at totoong-totoo. Masarap nga. So, ito pala ang mundo mo, basag ni Lika sa katahimikan. Ngumiti si Ramon. Isa sa mga ito. Simple lang, pero totoo. Walang pagkukunwari. May bahid ng diin ang huli niyang sinabi, at alam ni Lika na para sa kanya iyon. Bakit ka naging nurse? Tanong ni Lika, dala ng bigla ang kuryosidad. Tumingin si Ramon sa malayo na para bang may inaalala. May isang taong mahalaga sa akin na nagkasakit noon. Naramdaman ko yung helplessness, yung pakiramdam na wala kang magawa. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na maulit yon. Gusto kong umintindi. Gusto kong makatulong. Tumango si Lika. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalim sa likod ng pagiging prangka nito. Naiintindihan ko yan. Ikaw, balik tanong ni Ramon. Bakit mo piniling maging si? Mukhang hindi ka naman masaya. Natigilan si Lika. Walang sinuman ang nangahas na tanungin siya niyan. Hindi ito tungkol sa kasiyahan. Tungkol ito sa tungkulin. Ipinagpapatuloy ko lang ang legacy ng papa ko. Namatay siya ng maaga. Kailangan kong siguraduhin na hindi masasayang ang lahat ng pinaghirapan niya. Naramdaman ni Ramon ang bigat sa boses ni Lika. Mahal mo talaga ang tatay mo. Sobra, sagot ni Lika, isang pait ang gumuhit sa kanyang ngiti. Siya ang lahat sa akin. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nagkwento si Mon tungkol sa mga nakakatawang karanasan niya sa ospital. Nagkwento si Lika tungkol sa pressure ng corporate world. Sa bawat tawa, sa bawat shared story, ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Nakalimutan ni Lika na isa siyang si, at nakalimutan ni Mon na isa itong Alcaraz. Sila ay 2 tao lang, nagkakape, sa isang umagang hindi nila inaasahan. Yung apelyido mo, biglang sabi ni Lika.
Bonifacio. Parang pangbayani. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Mon. Isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga, isang saglit na pag-iwas ng tingin. Nagkataon lang siguro, sagot nito, medyo pilit ang ngiti. Hindi iyon napansin ni Lika. Masyado siyang nalulunod sa gaan ng sandaling iyon. Nang oras nang bumalik sa ospital, sabay silang naglakad. Ang awkward na distansya sa pagitan nila kanina ay nawala na. Halos magkadikit na ang kanilang mga braso habang naglalakad. Sa lobby ng ospital, muntik na silang mahuli ni Katrina, na palabas naman ng elevator. Mabilis silang umiwas, nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Sabay silang napatawa ng mahina, na parang mga teenager na nagtatago sa kanilang mga magulang. Mukhang kailangan na nating bumalik, sabi ni Lika, ang ngiti ay nasa kanyang mga labi pa rin. Salamat sa kape, Ma'am Lika, sabi ni Mon. Sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Lika na lang, pagtatama niya. At ako dapat ang magpasalamat. Nakatayo sila sa harap ng elevator, naghihintay. Nang bumukas ito, sabay silang pumasok. Habang nagsasara ang mga pinto, sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang likod ng kamay ni Lika ay dumampi sa kamay ni Mon. Isang kuryente. Iyon lang ang tanging salita na kayang ilarawan ang naramdaman nilang dalawa. Isang bigla, hindi inaasahan, at hindi maipaliwanag na kislap ng enerhiya na gumapang mula sa kanilang mga kamay paakyat sa kanilang mga braso, na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanilang batok. Agad nilang binawi ang kanilang mga kamay na parabang napaso. Ang tawanan at magaan na pakiramdam ilang saglit lang ang nakalipas ay biglang naglaho, napalitan ng isang mabigat at siksik na katahimikan sa loob ng maliit na espasyo ng elevator. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng makina at ang sabay nilang paghinga na tila biglang naging mababaw. Hindi sila makatingin sa isa't isa. Ang mga mata ni Lika ay nakapako sa mga numerong nagbabago sa itaas ng pinto ng elevator. 7, 8, 9. Pakiramdam niya, bawat palapag ay tumatagal ng isang oras. Ramdam na ramdam niya ang presensya ni Mon sa tabi niya, ang init na nagmumula sa katawan nito, ang amoy ng kape na nananatili pa rin sa hangin. Si Mon naman ay nakatingin sa sarili niyang sapatos, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ano iyon? Isang simpleng pagdampi lang ng balat, pero bakit parang may kung anong sumabog sa loob niya? Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit. Pigilan mo, Ramon, saway niya sa sarili. Magkaiba ang mundo ninyo. Gulo lang ang idudulot nito. Ding! Ang tunog ng pagbukas ng elevator ay parang isang biyaya. Halos sabay silang humakbang palabas, nagmamadali na makalayo sa isa't isa. Sige, babalik na ako sa silid, sabi ni Lika, hindi pa rin makatingin ang diretsyo sa kanya. Kailangan ko lang dumaan sa nurse station, sagot ni Mon, ang boses ay medyo paos. Tumango lang si Lika at mabilis na naglakad papalayo sa isang direksyon, habang si Mon naman ay sa kabilang direksyon. Ngunit bago pa sila tuluyang magkahiwalay, sabay silang lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata sa kahabaan ng pasilyo. Walang nagsalita. Ngunit sa isang saglit na iyon, sa gitna ng abalang ospital, ang kanilang dalawang magkaibang mundo ay tila nag-isa. At sa kanilang mga mata, isang tanong ang nabuo, isang tanong na pareho nilang kinatatakutan sagutin. Ano itong nagsisimula? Ang kuryente. Ilang araw na ang lumipas, ngunit pakiramdam ni Ramon Bonifacio ay nananatili pa rin ang kuryenteng iyon sa kanyang balat. Tuwing nagkakasalubong sila ni Lika sa pasilyo ng ospital, isang hindi nakikitang pader ang tila humaharang sa kanila, ngunit kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humihila sa kanila palapit. Ang kanilang mga usapan ay bumalik sa pagiging propesyonal. Good morning, M. Bonifacio. Maganda na po ang vital signs ni Empress Jimenez, Ma'am. Ngunit ang kanilang mga mata ang nagkakanulo sa kanila. Isang saglit na pagtitig na mas matagal kaysa sa kinakailangan. Isang bahagyang ngiti na mabilis na tinatago. Ang bawat kilos ay maingat, na para bang naglalakad sila sa isang manipis na alambre sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang text message. Gabi na noon at pauwi na si Mon mula sa kanyang shift. Ang cellphone niya ay nag-vibrate. Isang hindi pamilyar na numero. Good evening. This is Lika Alcaraz. I just want to thank you again for your hard work.
Tita Elena is looking much better. Napahinto si Mon sa paglalakad. Nagulat siya na nakuha nito ang numero niya. Tinipan niya ang isang formal na sagot. Walang anuman, ma'am. Trabaho ko lang po. Ilang segundo lang, may reply na ulit. Stop calling me ma'am. And you need to eat. You look thinner than the last time I saw you. Napangiti si Mon. Isang tunay na ngiti. Ang utos ay may bahid pa rin ang pagiging bossy, ngunit sa ilalim nito, mayroon siyang naramdamang pag-aalala. Doon nagsimula ang lahat. Ang mga formal na text ay naging kumustahan. Ang kumustahan ay naging mahahabang pag-uusap hanggang hating gabi. Nalaman niya na mahilig pala ito sa mga lumang pelikulang Tagalog. Nalaman nito na pangarap niyang magtayo ng isang maliit na klinik sa probinsya balang araw. Isang gabi, naglakas loob si Lika. I'm craving for something different. Something real. Alam ni Mon kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang kanilang unang opisyal na tagong pagkikita ay nangyari sa isang abalang isawan sa kanto ng Quezon City. Dumating si Lika sakay ng kanyang mamahaling kotse, nakasuot ng simpleng maong at puting t-shirt, ngunit para kay Mon, mas nagniningning pa rin ito kaysa sa lahat ng bituin sa langit. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Lika, bahagyang naninibago sa usok mula sa ihawan at sa ingay ng mga taong nagtatawanan. Sinabi mo gusto mo ng real, ngumiti si Mon. Ito ang pinakatotoo sa lahat. Inabutan niya si Lika ng isang stick ng isaw. Tinitigan ito ni Lika na para bang isa itong alien na galing sa ibang planeta. Paano ito kinakain? Tumawa si Mon. Ganito lang yan. Kumuha siya ng isang stick para sa sarili niya at isinausaw sa maanghang na suka. Huwag kang mag-alala, hindi yan nangangagat. Nag-aalangan man, ginaya siya ni Lika. Ang unang kagat niya ay maingat. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sorpresa. Hindi pala masama, sabi niya, bago kumuha ng isa pang kagat, mas malaki na ngayon. Masarap pala. Habang pinapanood ni Mon si Lika na kumakain ng isao na para bang ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo, isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang dibdib. Dito, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, hindi siya ang makapangyarihang si. Siya lang si Lika. At gusto niya ang Lika na nakikita niya. Puno ng buhay, puno ng kuryosidad, at may maliit na dumi ng uling sa gilid ng kanyang labi. May dumi ka, sabi niya, at bago pa niya mapigilan ang sarili, iniangat niya ang kanyang hinlalaki at marahang pinunasan ang gilid ng bibig nito. Natigilan sila pareho. Ang ingay ng kalye ay tila naglaho. Ang tanging nakikita lang nila ay ang isa't isa. Ang sandali ay puno ng kilig at takot. Alam nilang mapanganib ito. Ngunit wala silang pakialam. Ang mga tagong sandali ay naging mas madalas. Isang gabi, habang nag-o-overtime si Lika sa kanyang opisina, nagulat siya nang may kumatok. Simon, may dalang 2 tasa ng mainit na kape mula sa paborito nilang karinderya. Akala ko kailangan ng sisi ng kape, sabi niya, nakangiti. Pinapasok siya ni Lika sa kanyang malawak at tahimik na opisina. Ang buong syudad ay kumikinang sa labas ng malaking bintana. Umupo sila sa sahig, nakasandal sa sofa, umiinom ng kape sa gitna ng mga bundok ng papel. Salamat, sabi ni Lika, ang boses ay pagod. Minsan, pakiramdam ko lulunurin na ako ng mga papel na ito. Kaya mo yan, sabi ni Mon. Mas matibay ka kaysa sa inaakala mo. Sa mga sandaling iyon, hindi sila nag-usap tungkol sa trabaho o sa pamilya. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap. Sa pag-asa. Sa katahimikan ng gabi, sa tuktok ng mundo, naramdaman nilang sila lang ang tao. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagtitinginan, lumalalim din ang takot at pagkakasala sa puso ni Mon. Paano niya sasabihin kay Lika na ang dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay galing sa pamilyang pinaniniwalaan nitong sumira sa kanila? Isang gabi, habang magkasama sila sa isang parke, muntik na siyang umamin. Hawak niya ang kamay ni Lika. Ang pakiramdam ay tama. Perpekto. Lika, nagsimula siya, ang puso niya ay kumakabog. May kailangan kang malaman tungkol sa akin. Tungkol sa pamilya ko. Tumingin sa kanya si Lika, ang mga mata ay puno ng tiwala. Ano iyon? Ngunit bago pa man niya masabi ang mga salita, nagpatuloy si Lika sa pagsasalita, ang boses ay puno ng pait. Naalala ko na naman si Papa. Alam mo ba,
Palagi niyang sinasabi na ang pinakamahalagang asset ng isang tao ay ang kanyang pangalan. Ang kanyang dangal. Isang bagay na winasak ng isang taong gahaman. Isang Del Fuego. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang ginawa ng pamilyang iyon sa amin. Sinisira nila ang lahat ng mahawakan nila. Ang bawat salita ni Lika ay parang isang suntok sa sikmura ni Mon. Ang mga salitang handa na niyang sabihin ay biglang nagbara sa kanyang lalamunan. Paano? Paano niya sasabihin ngayon? Ang pag-amin ay hindi lang pagsasabi ng totoo. Ito ay pagsira sa lahat ng mayroon sila. Ito ay paglalagay ng lason sa kanilang mga tagong sandali. Napayuko siya. Wala, sabi niya, ang boses ay mahina. Wala, yon. Nakalimutan ko na. Hinawakan ni Lika ang kanyang pisngi. Okay ka lang? Namumutla ka. Pilit na umiti si Mon. Okay lang. Napagod lang siguro. Sa likod nila, sa di kalayuan, isang lalaking nakasuot ng jacket ang nagbaba ng kanyang kamera na mailong lens. Kumuha siya ng ilang malinaw na litrato ng dalawa, magkahawak ang kamay, ang mukha ni Mon ay puno ng pagdurusa. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, si Katrina Alcaraz ay nakatingin sa mga litratong nakakalat sa kanyang mesa. Mga litrato ni Lika at ng nurse. Sa parke. Sa isawan. Sa labas ng ospital. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niyang may mali. Alam niyang may tinatago ang kanyang perpektong pinsan. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan niya ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na sisira kay Lika ng tuluyan. Hindi sapat ang mga litrato, sabi niya sa private investigator na nakaupo sa tapat niya. I need something more. Alamin mo ang lahat tungkol sa lalaking yan. Bawat dumi. Bawat sekreto. I want to know who he really is. Tumango ang investigador. Masusunod po, ma'am. Makalipas ang isang linggo, isang brown manila envelope ang dumating sa opisina ni Katrina. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito ng may pananabik. Sa loob, may ilang mga dokumento. Mga bank statement. Address. At sa ilalim ng lahat, isang kopya ng isang birth certificate. Kinuha niya ito. Binasa niya ang pangalan na nakasulat sa isang malinaw at opisyal na pagkakasulat. Pangalan, Ramon Del Fuego Bonifacio. Nabitawan ni Katrina ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tuwa. Pagkatapos, isang mabagal at masamang tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi lang ito isang eskandalo. Ito ang perpektong sandata. Ang bomba na sasabog sa mukha ni Lika at magpapatalsik dito mula sa trono nito magpakailanman. Hinawakan niyang muli ang birth certificate, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galak. Tapos ka na, pinsan, bulong niya sa hangin. Tapos na ang paghahari mo. Para kay Lika Alcaraz, ang mundo ay nagbago ng kulay. Ang dating kulay abo na mga araw na puno ng mga board meeting at financial reports, ay biglang nagkaroon ng mga matingkad na kulay ng pula, asul at dilaw. Ang tunog ng kanyang alarm clock sa umaga ay hindi na isang hudyat ng isa na namang nakakapagod na araw, kundi isang paalala na isang araw na naman siyang mas malapit sa susunod nilang tagong pagkikita ni Mon. Nakatayo siya ngayon sa harap ng salamin sa kanyang walk-in closet. Nakasuot siya ng isang simpleng dilaw na bestida, isang kulay na hindi niya kailanman isinuot dati dahil masyado raw masayahin para sa isang si. Ngunit ngayon, ito ang paborito niyang kulay. Dahil sinabi ni Mon na bagay daw sa kanya ang kulay ng sikat ng araw. Napangiti siya sa sarili niyang refleksyon. Sino ang babaeng ito? Ang babaeng tumatawa sa mga simpleng biro, ang babaeng kinikilig sa isang simpleng text message, ang babaeng handang kumain ng isa o sa kanto para lang makasama ang isang tao. Hindi niya nakilala ang sarili niya at sa unang pagkakataon, masaya siya dahil doon. Ang kanilang relasyon ay isang sikretong sayaw. Mga nakaon na sandali sa mga fire exit ng ospital, mga hapunan sa mga karinderyang walang nakakakilala sa kanya, mga walang katapusang tawagan sa telepono kapag ang buong syudad ay tulog na. Bawat araw ay isang panganib, ngunit ang panganib na iyon ang nagpapatamis sa bawat sandali. Nagsisimula na siyang mangarap. Nagsisimula na siyang mag-isip ng paano kung. Paano kung hindi na nila kailangang magtago? Paano kung maipakikilala na niya si Mon sa mundo niya,
hindi bilang isang nurse, kundi bilang ang lalaking nagpapatibok ng puso niya. Ang unang hakbang, naisip niya, ay ipakilala si Mon kay Tita Elena. Si Tita Elena, na magaling na ngayon at nakalabas na ng ospital, ang tanging taong makakaintindi sa kanya. Tita, may ipapakilala po ako sa inyo, sabi ni Lika isang hapon habang dinadalaw niya ito sa bahay nito. He's special. Nakita ni Lika ang kislap sa mga mata ng kanyang Tita Elena. Sino na maswerteng lalaki yan, Hisha? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Makikilala niyo po siya, Tita. Malapit na, sagot ni Lika, isang mainit na saya ang gumuhit sa kanyang dibdib. I'm planning a special dinner. Just the three of us. Ang pag-asang iyon ang nagiging gasolina niya. Habang nasa opisina, mas naging magaan ang kanyang trabaho. Napansin ng kanyang mga empleyado ang pagbabago. Ang P.I.'s Queen ay ngumingiti na ngayon. Mas madalas, ang mga meeting ay hindi na kasing tigas ng dati. May inspirasyon sa bawat desisyon na ginagawa niya. Ngunit habang si Lika ay lumilipad sa alapaap, si Katrina naman ay tahimik na nagtatanim ng lason sa lupa. Isang hapon, pumasok si Katrina sa opisina ni Lika na may dalang mga dokumento. Gaya ng dati, ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang mga kilos ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Lika, I was reviewing some old files, sabi ni Katrina, inilapag ang isang folder sa mesa ni Lika. Naalala ko lang bigla ang mga pinagdaanan ni Tito Miguel. How he fought for this company. Binuksan ni Lika ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga lumang larawan ng kanyang ama, bata, masigla, puno ng pangarap. Kasama ng mga larawan ay mga lumaring newspaper clippings. Ang mga headline ay sumisigaw ng eskandalo at pagkalugi. Alcaraz Group, nalugi sa the Fiego deal. Miguel Alcaraz, bankrupt din eh. Yenghis pagbagsak ng isang higante, paano sinira din ni Ricardo si the Fiego den Alcaraz Empire. Automatikong sumikip ang dibdib ni Lika. Ang pamilyar na galit at pait ay muling gumapang sa kanya. Ito ang bangungot na pilit niyang tinatakasan. Elvie, are you showing me this? Tanong ni Lika, ang boses ay malamig. Para lang ipaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pamilya, sagot ni Katrina, ang boses ay puno ng peking simpatya. Para hindi natin makalimutan kung sino ang mga tunay na kaaway. Minsan, sa sobrang saya natin, nakakalimutan na natin ang mga aral ng nakaraan. Loyalty, Lika. Iyon ang pinakamahalaga sa pamilyang ito. Ang mga salita ni Katrina ay maingat na pinili, parang mga patak ng lason na dahan-dahang pumapatak sa isang baso ng tubig. Hindi niya direktang sinasabi ang tungkol kay Mon, ngunit ang mensahe ay malinaw. Huwag mong ipagkatiwala ang puso mo sa isang tagalabas. Huwag mong kalimutan ang ating dugo. Pagkaalis ni Katrina, naiwan si Lika na nakatitig sa mga lumang artikulo. Ang mukha ng isang mas bata at mapagmataas na si Ricardo del Fuego ay nakatingin sa kanya mula sa kupas na papel. Ang mukha ng demonyo na sumira sa kanyang ama. Napailing si Lika. Hindi. Iba si Mon. Malayo siya sa mundong ito ng kasakiman at pagtataksil. Si Mon ang kanyang kanlungan, ang kanyang pagtakas mula sa lahat ng ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang mukha ni Mon, ang tapat nitong mga mata, ang mainit nitong ngiti. Si Mon ang kanyang pag-asa. Sa araw ng nakaplanong hapunan, abala si Lika. Personal niyang pinangasiwaan ang paghahanda sa kanyang penthouse. Ang pinakamahusay na alak, ang paboritong pagkain ni Tita Elena, ang mga bulaklak na gusto ni Mon. Lahat ay dapat maging perpekto. Ito ang gabi kung saan ang dalawa niyang mundo ay magtatagpo. Nag-text siya kay Mon. Ready for tonight? Kinakabahan ako. Ang reply ni Mon ay mabilis. Huwag kang kabahan. Magugustuhan niya ako. See you later. Napangiti si Lika. Ang kaba niya ay napalitan ng pananabik. Inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa at tumingin sa malaking larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Pa, bulong niya. Sana andito ka. I think I've finally found him. Sana maging masaya ka para sa akin. Habang nag-aayos siya sa kanyang silid, narinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Isang notifikasyon. Inakala niyang galing ito kay Mon. Kinuha niya ito.
Ngunit ang mensahe ay galing sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Walang nakasulat na pangalan. Isang pangungusap lang. Kilalanin mong mabuti ang taong pinagkakatiwalaan mo. Baka magulat ka sa apelyido niya. Napakunot ang noo ni Lika. Isang spam message. Isang maling biro. Ngunit may kasunod pa. Isang larawan ang dahan-dahang nag-download. Ang imahe ay medyo malabo, tila kinuha mula sa malayo. Ngunit ang mga tao dito ay malinaw. Si Mon. Ang kanyang Mon nakatayo sa labas ng isang maliit at lumang bahay. Sa tabi niya, may isang lalaking mas matanda, payat, at may mapait na ekspresyon sa mukha. Hindi agad nakilala ni Lika ang matandang lalaki. Ngunit habang tinititigan niya ito ng matagal, isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang matigas na panga. Ang mapanuring mga mata. Kahit na mas matanda, mas payat, at mas mukhang talunan, ang mga katangiang iyon ay nakatatak sa kanyang isipan mula pa noong bata siya. Ito ang mukha sa mga lumang newspaper clippings. Ang mukha na laging binabanggit ng kanyang ama nang may kasamang galit at pait. Si Don Ricardo Del Fiego. Nabitawan ni Lika ang kanyang cellphone. Tumama ito sa makapal na karpet na walang tunog, ngunit para kay Lika, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Hindi. Hindi maaari. Pinulot niya ang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tinitigan niyang muli ang larawan. Simon! At ang demonyo ng kanilang pamilya magkasama. Nakatayo sa harap ng iisang bahay. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng maliliit na detalye na binaliwala niya. Ang pag-aatubili ni Mon nang tanungin niya ang tungkol sa apelyido nito. Ang biglaang pagbabago ng ekspresyon nito kapag napag-uusapan ang kanyang pamilya. Ang mga sagot nitong laging kulang. Ang lason na itinanim ni Katrina ang katotohanan na pilit niyang iwinaksi lahat ay bumabalik ngayon, sinasampal siya sa mukha. Ang text message. Kilalanin mong mabuti ang taong pinagkakatiwalaan mo. Baka magulat ka sa apelyido niya. Del Fiego Bonifacio. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng pag-asa at pag-ibig, ay biglang dinudurog. Pakiramdam niya ay niloloko siya. Hindi lang niloloko kundi pinagtatawanan. Ang lahat ba ng ito ay isang malaking kasinungalingan? Ang mga tagong sandali, ang mga matatamis na salita, ang pag-aalaga lahat ba ay bahagi ng isang masalimuot na plano? Isang paghihiganti. Ang pinto ng kanyang silid ay bumukas. Isang katulong ang sumilip. Maamli ka, darating na po si Elres Jimenez anumang oras. At tumawag na po si Sermon, papunta na raw po siya. Sermon. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang pandinig. Tumango si Lika, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Salamat. Nang magsara ang pinto, lumakad siya patungo sa bintana. Tumingin siya sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang syudad na minana niya, ang syudad na ipinaglalaban niya. Ang syudad na handa niyang ibahagi sa isang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buo. Isang malamig at matigas na galit ang pumalit sa lahat ng sakit. Ang Ice Queen na akala niyang natunaw na ay muling nabubuo, mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib kaysa dati. Hihintayin niya si Mon. Haharapin niya ito. At sisirain niya ito, tulad ng ginawa ng pamilya nito sa kanila. Ang perpektong hapunan na kanyang binalak ay magaganap pa rin. Ngunit hindi na ito isang selebrasyon ng pag-ibig. Ito na ngayon ang magiging entablado ng kanyang paghihiganti. Dumating si Ramon Bonifacio sa penthouse ni Lika na may dalang isang maliit na bungkos ng puting rosas at isang pusong puno ng pag-asa. Ito na ang gabi. Ang gabi kung saan hihingi siya ng basbas, hindi lang mula kay Elena, kundi mula na rin sa mismong alaala ng ama ni Lika. Sa gabing ito, ipinangako niya sa sarili, aaminin na niya ang lahat. Sasabihin na niya ang buong katotohanan, anuman ang maging kahihinatnan nito. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya si Lika. Napakaganda nito sa suot nitong itim na bestida. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May lamig doon na hindi pa nakikita ni Mon dati. You're late, sabi ni Lika, ang boses ay walang emosyon. Sorry, medyo traffic, sagot ni Mon, iniabot ang mga bulaklak. Para sa'yo.
Kinuha ito ni Lika nang hindi man lang tinitingnan. Ilagay mo na lang dyan, sabi niya, itinuturo ang isang mesa sa gilid. Nasa dining area na si Tita Elena. Hinihintay ka na namin. Naramdaman ni Mon ang isang kakatwang kaba. Ang init at pananabik na inaasahan niya ay napalitan ng isang malamig at formal na pagtanggap. Sinundan niya si Lika patungo sa hapagkainan. Ang mesa ay perpektong nakaayos, ngunit ang katahimikan ay nakabibingi. Mon, Hijo, mabutit nakarating ka, masayang bati ni Elena, sinusubukang pagaanin ang tensyon sa hangin. Ngumiti si Mon. Magandang gabi po, Tita Elena. Ikinagagalak ko pong makita kayong malakas na ulit. Umupo si Mon sa tapat ni Lika. Sa ilalim ng maningning na chandelier, ang bawat kislap ng mga kubyertos ay tila isang patalim. Nagsimula silang kumain sa katahimikan. Si Elena lang ang nagsasalita, nagkukwento tungkol sa kanyang paggaling. Si Lika naman ay halos hindi kumikibo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang plato. Alam nyo, Mon, sabi ni Elena. Utang ko sa'yo ang buhay ko. At nakikita kong utang ko rin sa'yo ang mga ngiti ng pamangkin kong ito. Matagal ko na siyang hindi nakikitang ganito kasaya. Hindi sumagot si Lika. Naramdaman ni Mon na ito na ang pagkakataon. Tita Elena. Lika, may mahalaga po akong sasabihin. Huminto sa pagkain ang dalawang babae. Lahat ng atensyon ay nasa kanya na. Huminga ng malalim si Mon. Tungkol po ito sa pagkatao ko. Sa pamilya ko. Bago pa man siya makapagpatuloy, inilapag ni Lika ang kanyang cellphone sa mesa, ang screen ay nakaharap kay Mon. Tungkol ba sa pamilyang ito, Mon? Nakatutok sa screen ang larawan. Siya. At ang kanyang ama. Sa harap ng kanilang bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Mon. Ang mga salitang handa na niyang sabihin ay naglaho. Lika, paano mo di? Sino siya? Tanong ni Lika, ang boses ay mahinahon ngunit puno ng panganib. Bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. Sagutin mo ako, Ramon. Sino ang lalaking kasama mo sa litrato? Tumingin si Mon mula sa cellphone patungo sa mga mata ni Lika. Wala na ang pagmamahal doon. Ang nakita niya ay isang hukom na handa ng magbaba ng sentensya. Siya ang tatay ko, halos pabulong niyang sagot. At ano ang pangalan ng tatay mo? Pagpapatuloy ni Lika, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Napayuko si Mon. Ang katotohanan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Ricardo Del Fiego. Del Fiego. Ang pangalan ay umalingaw sa silid, sumisira sa katahimikan. Nakita ni Mon ang pagkabigla sa mukha ni Elena. At sa mukha ni Lika, nakita niya ang isang bagay na mas masahol pa, kumpirmasyon. Kumpirmasyon ng pinakamasama niyang hinala. Sinungaling. Ang salita ay isang latigo. Tumayo si Lika, ang kanyang silya ay gumawa ng isang malakas na kaluskos sa sahig. Sinungaling ka, sigaw niya, ang lahat ng pinigilang galit at sakit ay sumabog na. Ang lahat ng ito ang pag-aalaga, ang mga ngiti, ang isaw sa kanto, lahat yon isang malaking kasinungalingan. Plano niyo to, di ba? Plano ng pamilya niyo. Ang saktan ako, ang sirain ako, tulad ng ginawa ng ama mo sa ama ko. Hindi, Lika, hindi totoo yan, tumayo rin si Mon, desperadong sinusubukang ipaliwanag. Mahal kita. Totoo lahat yon. Aaminin ko na sana sa'yo ngayong gabi. Tumawa si Lika, isang tawang walang saya, puno ng pait. Mahal, huwag mong gamitin ang salitang yan. Hindi mo alam ang kahulugan yan. Ang alam niyo lang ay manira. Ano ang susunod? Kapag nakuha mo na ang tiwala ko, ano? Aagawin mo na rin ang kumpanya? Lika, tama na, anak, pakiusap ni Elena, nanginginig. Ngunit hindi nakinig si Lika. Ang kanyang sakit ay naging isang bulag na galit. Lumapit siya kay Mon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sabihin mo sa akin, Anya, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Noong hinawakan mo ang kamay ko, ano ang iniisip mo? Nahawak mo na sa lieg ang anak ng kaaway niyo. Noong hinalikan mo ako, ano ang naramdaman mo? Ang tamis ng paghihiganti. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Mon. Hindi. Lika, maniwala ka sa akin. Maniwala, muli siyang tumawa. Paano ako maniniwala sa isang Del Fuego? Lumabas ka.
Lika, pakiusap ti. Sinabi kong lumabas Eve, sigaw niya, ang boses ay basag na. Dinampot niya ang isang regalo sa mesa, isang maliit na kahon na naglalaman ng isang silver na kwintas na binili niya para kay Mon. Ang kwintas na plano niyang ibigay ngayong gabi. Ibinato niya ito sa sahig. Tumama ito malapit sa paanan ni Mon, ang tunog ng pagbagsak nito ay sumasalamin sa tunog ng pagkasira ng kanilang mga puso. Umalis ka na sa pamamahay ko. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Nakatayo si Mon, hindi makagalaw. Ang babaeng mahal niya ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang basura. Ang pangarap niya ay naging isang bangungot sa isang iglap. Walang salita ang makakapag-ayos nito. Walang paliwanag ang tatanggapin. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang palayo ay isang paghihirap. Pagdating niya sa pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Lika, nakatayo, nanginginig sa galit. At sa likod niya, si Elena, umiiyak. Nang magsara ang pinto, ang lakas na pinanghahawakan ni Lika ay biglang naglaho. Napaluhod siya sa sahig, ang mga binti niya ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kaluluwa. Doon, sa gitna ng perpektong hapunan na naging isang trahedya, humagulgol siya. Isang iyak na puno ng galit, ng sakit, at ng isang pag-ibig na ngayon ay abo na lang. Sa di kalayuan, sa isang madilim na kotse sa tapat ng gusali, si Katrina Alcaraz ay nagmamasid. Nakita niyang lumabas si Mon, ang mukha ay wasak. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ang kanyang cellphone. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bomba ay sumabog na. At ang pagsabog ay mas maganda pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang pag-alis sa penthouse ni Lika ay parang paglalakad sa isang panaginip. Isang masamang panaginip. Bawat hakbang ni Ramon Bonifacio palayo sa gusaling iyon ay isang hakbang palayo sa buhay na pinangarap niya, kahit sa sandaling panahon lang. Ang mga ilaw ng syudad na dati parang mga bituin ng pag-asa ay ngayon ni mga nanunumbat na matang nakatingin sa kanyang kabiguan. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Pagpasok niya sa kanilang maliit na bahay, ang amoy ng nilagang gamot ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya, isang pamilyar na amoy na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay parang nagpapabigat pa lalo sa kanyang dibdib. Nadatnan niya ang kanyang ama, si Ricardo Del Fuego, na nakaupo sa luma nilang silyang yantok, nagkakape sa dilim. Tumingala ito nang pumasok siya. Gabi na, sabi ni Ricardo, ang boses ay magaspang, tulad ng dati. Walang bakas ng pag-aalala, tanging isang simpleng pag-obserba. Hindi sumagot si Mon. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, ang bawat galaw ay mabigat. Narinig niya ang pagtayo ng kanyang ama at ang pagsunod nito sa kanya. May problema ba? Tanong ni Ricardo, nakatayo sa may pintuan. Humarap si Mon, ang sakit at galit na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng umapaw. Problema? Tay, ang buong buhay natin ay isang malaking problema. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya laban sa kanyang ama. Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang lahat? Ang alam ko lang, niloko kayo sa negosyo, nalugi tayo. Pero ang galit niya, ang galit ni Lika, parang higit pa roon ang dahilan. Ano ba talaga ang nangyari noon, Tay? Ano ba talaga ang ginawa niyo sa pamilya nila? Tumiim ang bagang ni Ricardo. Umiwas ito ng tingin. Negosyo lang yon, Ramon. May nananalo, may natatalo. Natalo ako. Yon lang yon. Huwag mo nang halungkatin ang nakaraan. Huwag halungkatin, halos pasigaw na sabi ni Mon. Ang nakaraang yon ang sumira sa akin ngayon. Sinira nito ang nag-iisang magandang bagay na dumating sa buhay ko. Isang Alcaraz, tumawa ng mapait si Ricardo. Hindi yon magandang bagay, anak. Lason sila. Pare-pareho lang silang lahat. Mapagmataas. Mapanghusga. Mas mabuti nang wala siya sa buhay mo. Hindi niyo siya kilala. At hindi mo rin ako kilala, ganting sigaw ni Ricardo, ang mga mata ay biglang nag-alab. Wala kang alam sa mga sakripisyo ko. Wala kang alam sa mga kahihiyang tiniis ko. Tumalikod si Ricardo at padabog na lumabas ng silid, iniwan si Mon sa isang nakabibinging katahimikan. Napasuntok si Mon sa pader, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kerot at pagkalito. Ang mga sagot ng kanyang ama ay laging kulang. Laging may pader na hindi niya mapasok.
Sa kabilang dako ng syudad, sa malamig at malawak na opisina ng Alcaraz Group, isang bagong reyna ng yelo ang umupo sa kanyang trono. Naging mas malala si Lika. Ang dating lamig niya ay naging isang nagielong bagyo. Don't care about excuses. Gusto ko ng resulta, sigaw niya sa isang project manager sa telepono. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, marami ang nag-aabang na pumalit sa'yo. Padabog niyang ibinaba ang telepono. Ang lahat ng empleyado sa labas ng kanyang glass office ay naglalakad na parang mga daga na takot sa pusa. Ang dating masayang ngiti ay napalitan ng isang permanenteng kunot sa noo. Ginawa niyang miserable ang buhay ng lahat dahil miserable ang buhay niya. Ginagamit niya ang trabaho para takpan ang isang sugat na patuloy na nagdurugo. Si Katrina, sa kabilang banda, ay namumukadkad. Sinasamantala niya ang bawat pagkakataon. Habang si Lika ay abala sa pagiging malupit, si Katrina naman ay abala sa pagkuha ng simpatya at suporta ng mga board members at mahahalagang kliyente. Nag-aalala na talaga ako kay Lika, sasabihin niya sa isang board member sa isang mamahaling pananghalian. Ever since that incident with that nurse, she's become so erratic. It's affecting the company's morale. Ginagamit niya ang mismong sakit na idinulot niya kay Lika bilang sandata laban dito. Isang gabi, hindi na makatulog si Mon. Ang mga salita ni Lika, sinungaling, maninira, paghihiganti, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bumangon siya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi na para kay Lika, kundi para sa sarili niya. Pumunta siya sa bodega, isang maliit na kwarto sa likod ng kanilang bahay na puno ng mga lumang gamit. Doon nakatambak ang mga kahon ng mga bagay na gusto ng kalimutan ng kanyang ama. Mga bagay mula sa kanilang nakaraang buhay. Binuksan niya ang isang malaking kahon na may markang TEC files. Sa loob, amoy luma at alikabok. Nakita niya ang mga lumang ledger, mga business plan, mga kontrata. At sa ilalim ng lahat, isang manipis na folder. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga sulat. Mga liham mula sa mga abogado. Mga liham mula sa bangko. At isang liham na nakakuha ng kanyang atensyon. Galing ito sa isang dating kasosyo ng kanyang ama, isang taong hindi niya kilala. Ang sulat ay may petsang ilang linggo matapos ang pagkalugi ng kanilang kumpanya. Binasa ito ni Mon. Ricardo. Third party. Northmin Holdings. Kumunot ang noo ni Mon. Hindi niya kailanman narinig ang mga pangalang ito mula sa kanyang ama. Ang palaging sinasabi nito ay si Miguel Alcaraz ang kanyang kalaban. May kung anong hindi tugma. Ang kwento ay may kulang na piraso. Ang galit ni Lika ay nakatutok sa kanyang ama. Ang galit ng kanyang ama ay nakatutok kay Miguel Alcaraz. Ngunit paano kung pareho silang biktima? Ang pagdududa, na kasing liit ng isang butil ng buhangin, ay nagsimulang tumubo sa isipan ni Mon. Hindi ito simpleng talo sa negosyo. Mayroong isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas madilim. Isang bagay na nakatago sa loob ng 20 taon. At sa sandaling iyon, nagbago ang layunin ni Mon. Hindi na ito tungkol sa pagbawi kay Lika. Ito ay tungkol sa paghahanap sa katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pulong, sigawan, at walang katapusang tasa ng kape para kay Lika Alcaraz. Binalot niya ang kanyang sarili sa trabaho, ginamit ang bawat spreadsheet at kontrata bilang isang pader upang harangan ang sakit. Ngunit tuwing gabi, sa katahimikan ng kanyang penthouse, ang mga pader na iyon ay gumuho at ang imahe ni Mon, ang kanyang ngiti, ang sakit sa kanyang mga mata nang paalisin niya ito, ay bumabalik para saktan siya. Gusto niyang maniwala na tama ang ginawa niya. Na pinoprotektahan lang niya ang kanyang sarili at ang legacy ng kanyang ama. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na tinig na nagtatanong, isang tinig na pilit niyang pinatatahimik, paano kung nagkamali ka? Isang umaga, ang tinig na iyon ay biglang naging isang nakabibinging sigaw. Nagising si Lika sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bedside table. Nang tingnan niya ito, halos 100 mensahe at missed calls ang bumungad sa kanya. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. May nangyaring masama. Binuksan niya ang mensahe mula kay Tita Elena, Lika, Hija, tumawag ka sa akin agad. Huwag kang magbabasa ng balita. Ngunit huli na ang lahat. Ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa babala.
Binuksan niya ang kanyang tablet at nag-type ng pangalan niya sa search bar. Ang bumungad sa kanya ay isang bangungot. Sa lahat ng malalaking online news sites at entertainment blogs, ang mukha niya at ni Mon ang nakabalandra. Ang headline ng isang sikat na business gossip column ay tila isang kutsilyong direktang sumaksak sa kanya. Si Eskandalo, de Vive Alcaraz, nakikipagrelasyon si anak ng kaaway ng pamilya. Alcaraz Group, nanganib. Ang artikulo ay puno ng mga kalahating katotohanan at malisyosong kasinungalingan. Nariyan ang larawan nila ni Mon sa isawan, pinalabas na isa siyang CEO na walang pakialam sa imahe ng kumpanya. Nariyan ang larawan nila sa parke na may caption na naglalambingan sa isang di kilalang lalaki. At ang pinakamasakit sa lahat, ang detalye tungkol sa pagkatao ni Mon bilang isang Del Fuego na isinalaysay na parabang si Lika ay isang hangal na biktima o, mas masahol pa, isang taksil sa sarili niyang pamilya. Isinasaalang-alang ba ni Miss Alcaraz ang isang merger sa pamamagitan ng pag-ibig, tanong ng isang bahagi ng artikulo. O ito ba ay isang senyales ng kawalan ng maayos na pag-iisip na maaaring maglagay sa kinabukasan ng Alcaraz Group sa alanganin? Ang bawat salita ay idinisenyo para wasakin ang kanyang kredibilidad. Hindi lang ang kanyang puso ang inatake, kundi ang kanyang kakayahan bilang isang leader. Ang kanyang cellphone ay muling nagring. Si Inf De Leon, ang chairman ng board. Lika, sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay puno ng malalim na pag-aalala. Nakita mo na ba ang balita? This is a disaster. Ang mga stockholders ay nagpapanik. We need to do something. The board is calling for an emergency meeting this Friday. Para pag-usapan ang iyong posisyon sa kumpanya. Para pag-usapan ang iyong posisyon sa kumpanya. Ang mga salitang iyon ay isang formal na paraan ng pagsasabing, we are calling for the vote of no confidence. Ibabato ka namin sa mga leon para iligtas ang aming sarili. Naiintindihan ko, sagot ni Lika, ang boses niya ay kasing hina ng isang bulong. Pagkababa niya ng telepono, ang lakas na nagpapanatili sa kanya sa mga nakaraang araw ay tuluyan ng bumigay. Sino? Sino ang gagawa nito sa kanya? Sino ang may access sa mga impormasyong ito? At pagkatapos, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Katrina. Ang mga peking pag-aalala. Ang pagpapaalala tungkol sa loyalty. Ang tiyempo ng lahat ng ito ay perpekto. Kasabay ng pag-iisip na iyon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Katrina, nakasuot ng itim na damit na parabang nakikipaglamay, ang mukha ay puno ng pagkukunwaring awa. Lika, pinsan nakita ko na, sabi niya, lumalapit. I'm so sorry. This is horrible. Sino ang gumawa nito sa'yo? Tinitigan siya ni Lika, ang mga mata ay tuyo, ngunit puno ng isang bagong tuklas na kalinawan. Nakita niya ngayon ang lahat, ang ahas sa ilalim ng peking ngiti. Ikaw, sabi ni Lika, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Ang pagkukunwari sa mukha ni Katrina ay bahagyang nag-crack. Ano? Paano mo nasabi yan? I'm just trying to help. Huwag ka nang magpanggap, Katrina, sabi ni Lika, tumatayo. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Isang mabagal na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Katrina. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. So, you're not as stupid as you look, Anya, ang boses ay puno ng tagumpay. Ako nga. At wala kang magagawa. Sa Biyernes, aalisin ka ng board. At sino sa tingin mo ang papalit? Ang tapat na pinsan na laging nandyan, sinusubukang iligtas ang kumpanya mula sa isang pabayang leader. Napailing si Lika, hindi sa galit kundi sa pait. Bakit? Bakit tumawa si Katrina? Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito. Mas magaling ako sa'yo. Mas matalino. Pero laging ikaw ang paborito, laging ikaw ang bida. Habang ikaw ay nagpapakasaya sa isang hamak na nurse, ako ang nagtatrabaho. Ako ang nararapat na maging Ang kumpanya ay hindi isang laruan, Katrina. At ang pag-ibig ay hindi negosyo, Lika. Pero pinaghalo mo silang dalawa. At yan ang magiging katapusan mo. Tumalikod si Katrina at lumabas ng opisina, iniwan si Lika sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Lika. Nanatili siya sa kanyang opisina, pinatay ang lahat ng ilaw.
Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga gusali sa labas, mga gusaling tila nangungutya sa kanya. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang lalaking minahal niya. Ang tiwala ng mga taong pinamumunuan niya. At sa Biyernes, mawawala na rin sa kanya ang kumpanyang ipinangako niyang poprotektahan. Tumingin siya sa larawan ng kanyang ama sa kanyang mesa, ang nakangiting mukha nito ay tila isang multo mula sa nakaraan. Patawad, Papad. Bulong niya sa madilim at walang laman na opisina, isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Bigo po ako. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Nakita ni Ramon Bonifacio ang mukha niya at nilika sa halos lahat ng cellphone screen sa loob ng bus na sinasakyan niya papunta sa ospital. Ang mga bulungan at mapanuring tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit hindi ang sarili niyang kahihiyan ang iniisip niya. Ang nasa isip niya ay si Lika. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Hindi si Lika. Hindi ito ang kanyang estilo. Ito ay marumi, malisyoso, at idinisenyo para wasakin hindi lang ang isang tao, kundi isang buong kumpanya. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na si Lika ang tunay na target. Siya ay isang bala lamang na ginamit para tamaan ito. Ang pag-ibig na akala niya inawala na ay biglang nag-alab muli, ngunit sa ibang anyo. Hindi na ito ang malambing na pag-ibig na puno ng kilig. Ito ay isang mabangis na pag-ibig, isang pagnanais na protektahan ang babaeng mahal niya, kahit na kinamumuhian siya nito. Hindi na siya maaaring manahimik. Pagdating niya sa ospital, diretso siyang nag-file ng kanyang resignation. Hindi na niya maaaring ilagay sa alanganin ang ospital na nagbigay sa kanya ng trabaho. Pagkatapos noon, mayroon na lang siyang isang misyon, ang alamin ang katotohanan. Ang kanyang unang hinto ay sa isang luma at maalikabok na law office sa isang sulok ng Maynila. Dito niya natagpuan si Attorney Felipe, ang dating abogado ng kanyang ama. Matanda na ito at ang mga mata ay puno ng mga kwentong ayaw ng ikwento. Ramon? Anak ka ni Ricardo, sabi ng matanda, nagulat. Ano ang kailangan mo sa akin pagkatapos ng 20 taon? Inilatag ni Mon ang kopya ng liham na nakita niya. Attorney, kailangan ko pong malaman ang tungkol dito. Tungkol sa Northmin Holdings. At sa third party na binanggit dito. Napabuntong hininga si Attorney Felipe. Tumingin ito sa bintana na para bang inaalala ang isang malayong nakaraan. Isang masalimuot na kaso yan, iho. Ang Northmin Holdings ay isang investment firm na bigla na lang sumulpot para bilhin ang mga shares ng Alcaraz sa napakababang halaga noong panahong nagkakagulo ang lahat dahil sa alitan ng ama mo at ni Don Miguel. Sino po ang nasa likod ng Northmin? Tanong ni Mon. Umiling ang abogado. Mahirap malaman. Gumamit sila ng mga dummy corporations. Parang mga multo. Pagkatapos ng transaksyon, bigla na lang din silang naglaho. Ngunit ang mga shares na nabili nila pagkalipas ng ilang taon, unti-unti itong nailipat sa mga taong may kaugnayan kay anong pangalan nga ba anong kapatid ni Miguel Alcaraz. Tito po ni Lika. Si General Alcaraz, paglilinaw ni Mon. Hindi yung General. Yung isa pa. Yung laging nasa anino lang ng kapatid niya. Si Danilo. Danilo Alcaraz. Ama ni Katrina. Tumayo ang mga balahibo sa batok ni Mon. Danilo. Ang ama ni Katrina. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Attorney, sino po ang maaaring magpatunay sa lahat ng ito? Sino ang may alam sa mga transaksyon? Nag-isip ng malalim si Attorney Felipe. May isang tao. Si M. David Rivas. Siya ang dating chief accountant ni Danilo. Isang napakatapat na tao. Ngunit matapos ang insidenteng iyon, bigla na lang siyang nag-resign. May mga bulong-bulungan na tinakot siya. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Si David Rivas. Iyon ang susi. Gumugol si Mon ng 2 araw sa paghahanap. Ginamit niya ang natitirang pera niya, nagtanong-tanong sa mga lumang kakilala, at sinuyod ang mga online records. Ang bawat oras ay mahalaga. Ang emergency meeting ng board ng Alcaraz Group ay bukas na. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakatanggap siya ng isang tawag. Si Tita Elena. Mon, iho, sabi ng matanda sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag mong sukuan si Lika.
Alam kong mahal mo siya. Nabulag lang siya ng galit at ng nakaraan. Tulungan mo siya. Ang mga salita ni Elena ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Gagawin ko po, tita. Gagawin ko ang lahat. Sa wakas, sa hapon bago ang araw ng paghukom, natagpuan niya ang isang lead. Isang lumang address sa isang tahimik na probinsya sa Laguna. Si David Rivas ay namumuhay ng simple at malayo sa gulo ng syudad. Agad na sumakay ng bus si Mon. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang tinitingnan ang orasan. Kailangan niyang makabalik sa Maynila bago magsimula ang meeting bukas ng umaga. Nahanap niya ang bahay ni David Rivas, isang simpleng bungalo na napapaligiran ng mga halaman. Isang matandang lalaki na may puting buhok at salamin ang lumabas. Takot at pagdududa ang agad na gumuhit sa mukha nito nang makita siya. Sino ka? Anong kailangan mo? David Rivas, ako po si Ramon Bonifacio. Anak po ako ni Ricardo Del Fuego. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng kanyang ama, ang takot sa mga mata ng matanda ay napalitan ng gulat. Pakiusap po, sir, sabi ni Mon, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Kailangan ko po ang tulong niyo. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari 20 taon na ang nakalipas. Para po kay Lika Alcaraz. Tinitigan siya ni David Rivas ng matagal. Nakita nito ang desperasyon at katapatan sa mga mata ni Mon. Huminga ito ng malalim na para bang nagpapakawala ng isang bigat na matagal na niyang dinadala. Pumasok ka, iho, sabi ng matanda. Panahon na para may makaalam ng lahat. Sa loob ng maliit na sala, sa ilalim ng isang mahinang bumbilya, isinalaysay ni David Rivas ang lahat. Ang mga lihim na pagpupulong. Ang pagmamanipula sa stock market. Ang paggamit sa alitan ni na Ricardo at Miguel bilang isang smokescreen. Ang mga banta na natanggap niya mula kay Danilo Alcaraz. Parehong biktima ang ama mo at ang ama ni Lika, sabi ni David Rivas, ang boses ay nanginginig. Ginawa silang mga tau-tauhan sa isang napakalaking chess game. At ang nag-iisang nanalo ay si Danilo. May pruweba po ba kayo? Tanong ni Mon, ang puso niya ay kumakabog. Tumango si David Rivas. Pumunta ito sa isang lumang aparador at kinuha ang isang maliit na metal box. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga ledger na itinago niya at isang maliit na cassette tape recorder. Bago ako umalis, ni-record ko ang huli naming pag-uusap ni Danilo, bulong ng matanda. Ang pag-amin niya. Ang pagbabanta niya. Itinago ko ito sa loob ng 20 taon dahil sa takot. Pero tama ka. Panahon na para lumabas ang katotohanan. Hawak ni Mon ang cassette tape na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ito ang katotohanan. Ito ang magpapalaya sa kanila. Nagpaalam siya kay David Rivas at nagmamadaling sumakay ng huling biyahe ng bus pabalik ng Maynila. Habang tumatakbo ang bus sa kadiliman ng gabi, nakatingin lang si Mon sa bintana, hawak ng mahigpit ang ebidensya. Ang meeting ay sa loob ng ilang oras. Kailangan niyang makarating. Para sa kanyang ama. Para sa ama ni Lika. At higit sa lahat, para kay Lika. Ang araw ng Biyernes ay dumating na may mabigat at kulay abong langit, isang perpektong salamin ang nararamdaman ni Lika Alcaraz. Habang papasok siya sa gusali ng Alcaraz Group, ang bawat pagbati ng mga empleyado, ang bawat tingin na puno ng awa o panghusga, ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ipinakita. Ngayong araw, hindi siya pwedeng maging mahina. Naglakad siya patungo sa boardroom na may tindig ng isang reyna na papunta sa kanyang sariling bitayan. Nakasuot siya ng isang itim na power suit, ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit, at ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalmadong profesionalismo. Kung ito na ang kanyang huling araw bilang CEO, haharapin niya ito ng may dignidad. Pagpasok niya sa boardroom, nandoon na silang lahat. Ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki at babae na dati ngumingiti sa kanya, ngayon ay umiiwas ng tingin. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Katrina, ang kanyang mukha ay isang obra maestra ng peking pag-aalala. Sa tabi ng kanyang upuan, may isang laptop na nakaset up para sa isang video call. Para sa kanyang ama, si Danilo, nasasali mula sa ibang bansa. Umupo si Lika sa kanyang pwesto sa kabisera ng mesa. Ang katahimikan ay halos nasasalat. Good morning, nagsimula si David De Leon, ang chairman.
As we all know, we are here today to discuss a very sensitive matter that affects the integrity and future of this company. Binuksan ni Katrina ang pulong. Tumayo siya, puno ng kumpiyansa at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng simpatya, ngunit ang bawat salita ay isang patalim na itinart niya sa likod ni Lika. Labag man sa aking kalooban, kailangan nating harapin ang katotohanan, sabi niya. Ang mga kamakailang kaganapan, ang eskandalong kinasasangkutan ng ating CEO, ay nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng Alcaraz Group. Ang ating mga stockholders ay nawawala ng tiwala. Ang ating mga empleyado ay nababahala. Paano natin mapagkakatiwalaan ang isang leader na hinahayaan ang personal na damdamin na makasira sa kanyang paghusga? Nagpakita siya ng mga chart na nagpapakita ng pagbaba ng stock prices mula nang lumabas ang balita. Nagbasa siya ng mga peking itestimonya mula sa mga nag-aalalang empleyado. Ito ay isang perpektong pagtatanghal, isang obra ng paninira. At hindi lang yan, pagpapatuloy ni Katrina. Nais kong ipakilala sa inyo, sa pamamagitan ng video call, ang aking ama, si Danilo Alcaraz. Ang mukha ng isang mas matandang lalaki ay lumitaw sa screen ng laptop. Umiti ito sa board. Mga Ginoo at ginang, ako ay nakikiisa sa aking anak sa kanyang pag-aalala. Ang pangalan ng Alcaraz ay sagrado. Hindi natin maaaring hayaan na ito ay madungisan. Kaya naman, buong puso kong sinusuportahan ang mosyon na magkaroon ng pagbabago sa liderato. Si Lika ay nakaupo lang, tahimik, pinapanood ang pagtatanghal na parabang nanonood siya ng isang pelikula. Nakita niya ang pagtango ng ilang miyembro ng board. Nakita niya ang pag-iwas ng tingin ng iba. Alam niyang talo na siya. Ang laro ay tapos na. Salamat, Katrina, Jimmy Alcaraz, sabi ni M. De Leon. Lika, do you have anything to say in your defense? Tumayo si Lika. Tiningnan niya ang bawat isang tao sa silid. Wala akong itatanggi, nagsimula siya, ang boses ay matatag. Nagkamali ako. Nagkamali ako na nagtiwala. Nagkamali ako na minahal ko ang isang tao na hindi ko dapat mahalin. At kung ang pagkakamaling iyon ay sapat na dahilan para alisin ako sa posisyong ito, tatanggapin ko. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya nagmakaawa. Hinarap niya ang kanyang pagkakamali. Ngunit bago ninyo ako husgahan, pagpapatuloy niya, tanungin ninyo ang inyong sarili. Ang pagboto ba ninyo ay para sa kapakanan ng kumpanya? O para pagtakpan ang isang eskandalo at iligtas ang inyong mga sarili? Tandaan ninyo, ang kumpanyang ito ay hindi binuo sa takot. Binuo ito sa tapang at integridad ng aking ama, si Miguel Alcaraz. At ang legasyang iyon ang dapat nating protektahan. Umupo siya. Isang mabigat na katahimikan ang muling namayani. Kung wala nang sasabihin, sabi ni Enif de Leon, simulan na natin ang botohan. All those in favor of the motion to remove Lika Alcaraz as C, please raise your hand. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro. Una si Katrina. Pagkatapos ay 2, 3, 4 na miyembro pa. Ang karamihan ay naabot na. Si Katrina ay hindi na makapaghintay. Isang ngiti ng tagumpay ang nagsimulang gumuhit sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Lika, ang kanyang mga mata ay nangungutya. Tapos na. The motion is Blag. Ang malaking pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Ramon Bonifacio. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at siya ay hinihingal na para bang tumakbo siya sa isang marapon. Sa isang kamay, hawak niya ang isang folder ng mga dokumento. Sa kabilang kamay, isang lumang cassette tape recorder. Ang mga mata niya ay diretso nakatingin kay Lika. Puno ng pagsisisi, determinasyon, at isang pangakong hindi binitiwan. Sandali lang po, sabi niya, ang boses ay malakas at malinaw, pumuputol sa tensyon ng silid. Huwag niyo pong ituloy ang botohan. Mayroon kayong dapat malaman. Mayroon kayong lahat na dapat malaman. Pagpasok ni Ramon sa boardroom, ang tanging nakikita niya ay si Lika. Nakaupo ito sa dulo ng mesa, tuwid ang likod, ngunit nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Nakita niya ang sakit sa likod ng maskara ng katatagan. At sa sandaling iyon, ang lahat ng takot niya ay naglaho, napalitan ng isang matinding determinasyon. Sino ka?
Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Katrina, ang mukha ay puno ng gulat at galit. Security! Palabasin ang taong yan. Huwag, sabi ni Emily de Leon, ang kuryosidad ay nanaig sa kanyang pagkairita. Hayaan siyang magsalita. Emily Bonifacio, anong ibig sabihin nito? Lumakad si Ramon patungo sa gitna ng silid, ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi niya pinansin si Katrina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Lika. Narito po ako para itama ang isang pagkakamali, sabi niya, ang boses ay kalmado. Hindi lang ang pagkakamali ko, kundi isang pagkakamaling nagsimula 20 taon na ang nakalipas. Inilapag niya ang folder sa mesa. Lahat kayo ay naniniwala na ang alitan sa pagitan ng aking ama, si Ricardo del Fuego, at ng ama ni Miss Alcaraz, si Don Miguel, ang halos sumira sa kumpanyang ito. Yan ang kwentong alam ng lahat. Yan din ang kwentong kinalakihan ko. Huminga siya ng malalim. Pero yan po ay isang kasinungalingan. Isang bulungan ang umikot sa silid. Ang totoo po, parehong biktima ang ama ko at si Don Miguel Alcaraz, pagpapatuloy ni Ramon. Biktima sila ng isang mas malaki at mas madilim na plano. Isang plano na idinisenyo para pag-awayin sila, para sirain ang kanilang mga pangalan, upang ang isang third party ay makapasok at makinabang. Kalokohan, sigaw ni Danilo Alcaraz mula sa screen ng laptop. Wala kang pruweba. Mayroon po, sagot ni Ramon, kinuha ang mga dokumento mula sa folder. Mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng mga kahina-hinalang transaksyon. Mga papeles mula sa na nagpapakita kung paano binuo ang isang dummy corporation na tinatawag na Northmin Holdings na siyang bumili ng mga shares ng Alcaraz sa napakababang halaga. Inilatag niya ang mga papeles sa mesa para makita ng lahat. At ang mga shares na yon, pagkatapos ng ilang taon, ay unti-unting nailipat sa mga taong may kaugnayan sa isang tao. Tumingin si Ramon ng diretso sa screen ng laptop. Sa inyo po, Danilo Alcaraz. Lika. Hindi makapikit si Lika. Ang bawat salita ni Ramon ay parang isang alon na humahampas sa mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Katotohanan. Isang katotohanang napakasakit at napaka-imposibleng paniwalaan. Ang kanyang ama isang biktima. Kasama ng ama ni Mon. Nakita niya ang gulat at pagpanik sa mukha ni Katrina. Nakita niya ang pagbabago ng kulay sa mukha ng kanyang tiyo Danilo sa screen. This is outrageous. Kasinungalingan lahat yan, sigaw ni Danilo. Isa kang desperadong tao na gumagawa ng mga kwento para iligtas ang babaeng yan. Kung kasinungalingan po ito, sabi ni Ramon, itinaas ang lumang cassette tape recorder. Bakit po kayo natatakot sa laman nito? Itinapat ni Ramon ang recorder sa mikropono ng conference call system. Pinindot niya ang play. Ang unang maririnig ay isang mahinang ugong. Pagkatapos, isang boses. Isang mas batang boses, ngunit walang duda, ito ang boses ni Danilo Alcaraz. David, sinasabi ko sa'yo, manahimik ka na lang kung gusto mo pang mabuhay ng payapa ang pamilya mo. Tapos na ang usapan. Ako ang nanalo. Naloko ko ang kapatid kong si Miguel, naloko ko ang mayabang na si Del Fuego. Ang kumpanya ay mapupunta rin sa akin balang araw, sa anak ko. Huwag kang haharang sa daan ko, di. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid nang matapos ang recording. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-ikot ng kasete. Ang mukha ni Danilo sa screen ay namutla, puno ng pagkatalo. Walang salita. Bigla na lang nag-disconnect ang video call. Ang screen ay naging itim. Lahat ng mata ay napabaling kay Katrina. Nakatayo siya, nanginginig, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw. Ang katotohanan ay nakahain na. Tumingin si Lika kay Ramon. Ang lalaking sinaktan niya. Ang lalaking tinawag niyang sinungaling at maninira. Ang lalaking naglakbay sa impyerno para lang iligtas siya. Ang kanyang puso ay pinupuno ng isang napakalaking pagsisisi at isang pag-ibig na mas malakas pa kaysa sa kanyang galit. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Tumayo si Emily de Leon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Miss Alcaraz, tinatanggap namin ang iyong paumanhin.
Katrina Alcaraz, you are hereby suspended, pending a full legal investigation into you and your father's activities. Security, please escort her out. Dalawang gwardiya ang pumasok at lumapit kay Katrina, na napaupo na lang sa kanyang silya, talunan at wasak. Isa-isang lumabas ang mga miyembro ng board, naiiwan ang isang silid na puno ng tensyon at mga basag na piraso ng nakaraan. Sa huli, tanging sina Lika at Ramon na lang ang natira. Nakatayo sila sa magkabilang dulo ng mahabang mesa. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi nasabi, ng mga luhang hindi iniyak. Si Lika ang unang kumilos. Lumakad siya palapit kay Ramon, bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap nito. Tumingala siya para salubungin ang mga mata nito. Moni! Ang boses niya ay basag, isang bulong na puno ng sakit at pagsisisi. Patawarin mo ako. Ang salitang ipatawad ay nanatiling nakabitin sa hangin sa loob ng tahimik na boardroom, mas mabigat kaysa sa lahat ng mga kontrata at financial reports na napag-usapan na sa silid na iyon. Tinitigan ni Ramon si Lika, ang babaeng minahal niya, sinaktan siya, at ngayon ay humihingi ng kapatawaran sa harap niya. Nakita niya ang totoong pagsisisi sa mga mata nito, ang mga luhang gayon ay malaya nang dumadaloy sa mga pisngi nito. Lika, sabi ni Mon, ang boses ay mahinahon. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki, isang kilos na puno ng lambing na matagal na nilang kinalimutan. Pareho tayong nagkamali. Pareho tayong naging biktima ng nakaraan. Pareho tayong kailangang magpatawad. Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng pader sa puso ni Lika ay tuluyan ng gumuho. Niyakap niya si Mon ng mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito, at umiyak ng umiyak. Isang iyak hindi lang ng sakit, kundi ng kaluwagan. Niyakap siya pabalik ni Mon, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng bigat na matagal na niyang kinimkim. Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalo ay dahan-dahang humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa malawakang investigasyon sa mga gawain ni Danilo Alcaraz. Si Katrina ay tuluyan ng inalis sa kumpanya. Ang Alcaraz Group, sa ilalim ng muling pinagtibay na pamumuno ni Lika, ay nagsimulang bumangon. Ngunit ang tunay na pagbangon ay nangyayari sa labas ng boardroom. Isang hapon, nagkita sina Lika at Mon. Walang magarbong restaurant, walang tagong isawan. Nagkita sila sa isang parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Kailangan nating gawin ito ng tama, sabi ni Lika, nakatingin sa malayo. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Mon. Kailangan nating harapin ang nakaraan. Hindi na tayo pwedeng tumakbo, sagot ni Lika. Tumingin siya kay Mon, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Samahan mo ako. Ang una nilang pinuntahan ay ang sementeryo. Magkahawak kamay silang tumayo sa harap ng isang eleganteng puntod na gawa sa puting marmol. Miguel Alcaraz. Minamahal na ama at leader. Papa, bulong ni Lika, hinahaplos ang malamig na bato. Patawad po. Patawad kung sa sobrang pagmamahal ko sa alaala mo, nabulag ako. Patawad kung hinayaan kong diktahan ng galit ang buhay ko. Mahal na mahal kita, pa. Pero panahon na para mabuhay ako para sa sarili ko. Panahon na para maging masaya. Isang dahon ang nahulog mula sa puno at marahang lumapag sa puntod, na para bang isang sagot mula sa kalikasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Lika na gumaan ang kanyang dibdib. Hindi na niya pasan ang mundo. Ang sunod nilang pinuntahan ay ang maliit na bahay sa Quezon City. Ang bahay kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanila si Ricardo Del Fuego. Ang dating mapagmataas na ekspresyon nito ay napalitan ng pagod at hiya. Hindi nagsalita si Lika. Yumuko lang siya ng bahagya bilang paggalang. Iha, sabi ni Ricardo, ang boses ay paos. Patawad sa lahat ng kasalanan ng pamilya ko. Umiling si Lika. Hindi lang po kayo ang nagkasala. Ang pamilya ko rin po. Ang ama ko. Ako. Lahat tayo ay nagkamali. Ang mahalaga ay kung paano natin itatama ang mga ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lika si Ricardo Del Fuego, hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang ama na nagkamali at nagdusa, tulad ng sarili niyang ama. Nakita niya ang sarili niyang sakit sa mga mata nito. Ang huling paglalakbay nila ay patungo sa isang lugar na hindi pa tapos.
Isang bagong gusali na itinatayo ng Alcaraz Group sa puso ng Bonifacio Global City. Umakyat sila sa pinakatuktok ng gusali, sa isang rooftop na puro bakal at semento pa lang. Mula doon, tanaw nila ang buong syudad na naliligo sa ginintuang kulay ng papalubog na araw. Ang ganda, sabi ni Mon, nakatingin sa tanawin. Sagot ni Lika. Dati, kapag tumitingin ako sa syudad, ang nakikita ko lang ay mga gusali, mga numero, mga kompetisyon. Ngayon ni. Tumingin siya kay Mon, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngayon, ang nakikita ko ay mga tahanan. Mga pangarap. Mga bagong simula. Hinawakan ni Mon ang kanyang kamay. Ang kuryenteng naramdaman nila sa elevator noon ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nakakagulat. Ito ay pamilyar na, isang mainit at nag-aalab na koneksyon. Lika, sabi ni Mon. Hindi magiging madali. Marami pa tayong kailangang ayusin. Sa mga pamilya natin, sa mga sarili natin. Alam ko, sagot ni Lika, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi na natin haharapin ng mag-isa. Humarap sila sa papalubog na araw, magkatabi, magkahawak kamay. Hindi na sila si Lika Alcaraz, ang at si Ramon Bonifacio, ang nurse. Hindi na sila isang Alcaraz at isang Del Fuego. Sila ay si Lika at Mon. Dalawang taong sinubok ng nakaraan, sinira ng kasinungalingan, ngunit muling binuo ng katotohanan at pinagbuklod ng isang pag-ibig na mas matibay kaysa sa bakal at mas matayog kaysa sa pinakamatataas na gusali. Hindi sila nagsalita. Hindi na kailangan. Habang ang araw ay tuluyang lumubog at ang mga ilaw ng syudad ay isa-isang sumindi, isang ngiti ang sabay na gumuhit sa kanilang mga labi. Isang ngiti na puno ng pagpapatawad, puno ng paghilom, at puno ng pangako ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Mon. Isang taos pusong pasasalamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng inis, hanggang sa mga tagong sandali na puno ng kilig, sa mapait na paghihiwalay, at sa matamis na muling pagsisimula. Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aming isinulat. Habang binubuo namin ang kwentong ito, naramdaman namin ang bawat emosyon na kanilang pinagdaanan. Ang galit ni Lika, ang bigat na pasa ni Mon, ang sakit ng katotohanan, at ang init ng pagpapatawad. Nais naming ibahagi ang isang kwento na hindi lang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, kundi tungkol din sa pag-ibig na kailangan nating ibigay sa ating sarili. Ang kakayahang magpatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan at ang tapang na harapin ang bukas ng may panibagong pag-asa. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi paglimot, kundi paghilom. Ito ay ang pag-unawa na lahat tayo ay may dalang sugat, at ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtanggap sa mga sugat na iyon at pagtulong sa isa't isa na maghilom. Sana'y may naiwan na aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang paglalakbay ni Lika at Mon. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod nating kwento.